Dito sa printing business natin, lagi kong sinasabi sa inyo, research is the key para hindi kayo mauto. At maraming salamat sa mga nagko-comment sa atin dito sa ating comment section na sinishare yung kanilang mga experience. At shoutout sa'yo Prince, basahin lang natin yung sa tingin ko eto yung naging experience niya. Sabi niya dito, mas okay talaga ang Canon for starter pack, especially if documents printing ka lang. Di mo pa kailangan mag-pigment ink since beginner ka pa lang. Good for starters. Ito yung mga printer na binanggit niya. Canon G1010 and Canon G2010. With scanner daw yung Canon G2010. At eto nga yung mga services na mga sinabi niya. Calling card up to 300 GSM, invitation, documents, photo printing at Xerox if G2010. At eto pa yung nabanggit niya dito, saka ka na magdagdag ng Epson if talagang kailangan mo mag-pigment or sublimation. Pero take note, ma-maintenance ang hindi dye ink, which is tama naman talaga. Pero mas okay kung mag-sublimation ka for additional services like mugs printing, t-shirt printing, etc. daw. Mag-pigment ink ka if need mo talaga ng mga long-lasting color or if waterproof ang kailangan mo daw na services. Kayang gawin naman lahat yan ng Epson 121, which is tama naman talaga. Up to 200 GSM paper nga lang. Eto masasabi ko sa comment dito ni Prince, maaaring yung ganyang estilo working for you, pero maaaring ganyang estilo it might not work for the others. Ito nga yung mga sinasabi natin na mga kahit papano na technical aspect. Yung mga nangyayari sa iyo or yung mga na-experience mo, maaaring yung iba ay hindi komportable dyan, or ako personally hindi ako komportable sa ganyang experience na magsisimula ka sa Canon G1010. Pero nakadepende pa rin talaga sa inyo or sa mga magsisimula ng printing business kung ano talaga yung parang pinaka napupusuan ninyo. Kasi bandang huli, kayo pa rin talaga yung magdi-decide. Eto kasi mga tropa, no, parang medyo na trauma ako sa mga printers na merong cartridge, yung mga sinasalpak lang yung kanilang printer head. At ipapakita ko sa inyo, eto yung printer ko, ang pinakaunang-unang printer ko na cartridge type HP printer. Wala pa siyang ink tank, as in yung cartridge lang talaga yung pinakalagayan niya ng ink, at ayun na mismo yung kanyang printer head, na which is kapag ka naubos yung isang kulay dun sa tricolor, talagang magpapalit ka ulit ng panibago na naman na cartridge or yung pinaka printer head niya. Kaya mga tropa, medyo na trauma talaga ako sa mga ganung printer na merong mga cartridge. Pero ngayon, kahit papano, medyo gumaganda-ganda na yung technology natin, ginawan na ng ink tank. Pero kahit papano, nandun pa rin yung trauma ko sa paggamit ng mga ganyang printer. Pero nakikita ko naman somewhere out there sa mga kapwa natin na nasa printing business, okay naman talaga yung Canon, nakikita ko naman. Pero may mga side effect din yung mga gumagamit ng Canon, medyo alam mo yung nagpuputol-putol yung ink niya. Next time tatalakayin natin yan. Ibig ko sabihin, halimbawa, eto yung pinaka-host mo. Ayan, eto yung pinaka-mahabang yan. Nagkakaroon ng patlang-patlang. Kumbaga nagkakaroon ng bubbles, nagkakaroon ng hangin. Ayan yung isa sa mga nangyayari sa mga may cartridge type na printer. Pero syempre, kagaya nga ng sinabi ko, kung na-experience mo yung isang bagay or kung na-experience ko, maaring hindi mo naman din ma-experience, no? Depende pa rin talaga. Ako mga tropa, I highly suggest na mag-research talaga kayo, tsaka kung saan talaga kayo komportabling magsimula. Kung sa Canon ka magsimula. Kung sa Epson, mag-Epson ka, diba? Kasi dito sa printing business natin, hindi lang talaga isang printer yung magagamit mo gagamit ka talaga ng iba pang printer. Kagaya nga neto ni Tropang Print, sabi niya Canon G1010 up to 300 GSM, which is totoo naman talaga na yung mga Canon printers kaya niya mag-accommodate ng mga makakapal. Kaya kung nagsisimula ka pa lang at mababa lang yung budget mo, around 5,000, 7,000, 8,000, ay highly suggest talaga na mag-Canon printer ka. Kagaya nga lang sinasabi neto ni Prince. Kasi kayang-kaya niyang mag-accommodate ng makakapal. Pero kung ikaw naman mga tropa, hindi mo kailangan ng masyado makakapal, as in yung tipong stay ka lang ng 200 GSM
or 160 GSM, ay highly suggest na mag straight Epson ka na talaga. Alam mo yung tipong sa future gagamitin mo din yung printer na yon. Bakit hindi mo pa simulan yon, 'di ba? Ayan talaga yung pinakabentahin ng Epson na kahit papaano may mga shark teeth, kahit na maninipis lang yung kakaya niyang i-print, pwede ka namang gumamit ng pigment ink. Nakadepende pa rin talaga sa magsisimula ng printing business. Sa mga nakakapanood nito, maaari nyo tong gayahin. Etong si Tropang Prince, sundin nyo to, or ayun nga, mag-start kayo ng Canon, 'di ba? Nasa sa inyo pa rin naman talaga, diskarte pa rin naman talaga. Ako kasi nagkaroon lang talaga ako ng konting trauma na sa printer na yon. At yung Epson printer, talagang ayoko rin talagang gamitin yung Epson printer. Pero alam mo yung nakikita ko naman sa mga napapanood ko, okay naman talaga, 'di ba? Kaya HP printer yung pinakauna kong printer, kasi gustong-gusto ko talaga sa mga item ko or sa mga equipment ko, yung talagang alam mo yung kilalang kilala yung brand. Kasi yung Epson printer, netong mga sinuunang panahon, talagang akala mo sirain talaga ng sirain. Pero alam mo yung bumakat na sa tao, yung tipong sirain daw yung Epson printer. Yun naman pala mga tropa, bago masira yung Epson printer mo, talagang alam mo yung bugbog sarado na sa kaka-print, 'di ba? Ayun yung nangyayari, kaya yung mga chismis na yan, nag-iiba-iba yung kwento, 'di ba? So ayun lang. Ginawa ko lang tong video na to para mas palakasin ko pa yung loob ninyo na mag Epson printer. Pero kagaya nga na sinabi ko, kung gusto nyo ng mga makakapal at mababa lang yung budget ninyo, kasi sa Epson printer talaga, alam mo yung medyo mahal talaga yung mga kayang-kaya niyang i-accommodate yung mga 300 GSM. Kagaya na itong Epson 805 ko, nasa 16,000 na siya ngayon or 18, di ba? Unlike dito sa Canon, na kayang-kaya niya up to 300 GSM, 'di ba? Mag-Canon na lang kayo. Nasa sa inyo naman kasi talaga. 'Di ba? Nasa diskarte nyo or sa research niyo kung anong tatahakin nyo. So, sana nakatulong din tong video na to kahit medyo napagulo ko yung pag-iisip niyo. Inuulit ko, walang printer na kayang i-accommodate yung lahat. Kung mababa lang yung budget niyo, at kung gusto nyo mag-start at hindi naman kayo magpipigment ink kagaya nga netong sinasabi ni Prince, magsimula na lang kayo ng Canon, 'di ba? Pero kung in the near future naman, or yung parang gustong-gusto mo na mag-pigment ink, mag-straight pigment ink ka na lang talaga na Epson, 'di ba? Kasi kung mag-i-start ka pa ng Canon, kung hindi ka naman mag-accommodate ng makakapal kagad, better na mas practicein mo na yung equipment mo na Epson. Kumbaga, habang tumatagal na ginagamit mo yung Epson printer, mas alam mo yun, na alam mo yung pasikot-sikot. Halimbawa, kagaya niyang Canon, 'di ba? Ito yung sinimulan mo na printer dyan sa printing business mo, magagamay mo na siya ng magagamay. Kumbaga, kung magpapalit ka into Epson, parang makukulture shock ka na naman, 'di ba? So, ayun lang. Ako, personal opinion ko, I highly suggest na mag-stick na lang kayo sa isang brand. Ayun, yun lang. Para sa akin lang. Kasi mas magagamay mo yung isang bagay kung stick ka talaga doon. Pero kung kagaya nga ng kailangan mo talaga ng makapal na GSM na papel na kailangan mong i-accommodate, ayun na lang. Mag-Canon ka na lang. Ayun, medyo paulit-ulit na tayo, no? Inuulit ko, nasa sa inyo pa rin talaga ang huling diskarte. Pero okay din naman tong comment ni Prince. Ayun lang, pagka gumana sa kanya, maaaring hindi gumana sa inyo, or kung maaaring gumana sa akin or hindi gumana sa inyo, basta diskartehan nyo na lang din. Magulo yung logic no? Pero sana nagigets nyo yung logic na gusto kong ipahatid sa inyo. Dito na natin tapusin yung vlogs natin, mga tropa. Malapit na nga pala yung Kapaskuhan, no? Merry Christmas at advance Happy New Year. Like, share, and subscribe. Bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay.